So, nagkatanong, ano laman ng AC1200 o Archer C54 ng TP-Link? Itong router, meron siyang quad antenna, tapos nandito yung kanyang password, yung kanyang tinatawag na SSID, yung kanyang barcode kung mabilis, para mabilis kayo makapag-scan o ma-connect nyo sa router na hindi na itatype yung password dito. Okay, so wag nyong sisirain yan. Ang laman niya ay patch cord na 1 meter ang haba, tapos user's manual, saka yung kasama dyan yung power adapter. Ito yun. So lilinyahan ko to, titingnan ko muna sa taas kung okay yung connection. So aakit muna ako. So ang gagawin natin, i-terminate ko to. Try nating ma-terminate to kahit manipis yung mga wire nya. Ayun, pag hindi to na-terminate, malas natin. Kailangan natin siyang pagdugtungin. Okay na. Doon sa mga nagtatanong, yung mga Cat 6 o Cat 5 na ready-made na, eh hindi po yan po pwedeng i-crimp o terminate. So ang rason, ganito po yan. So binalatan natin yung Cat 6 na to. May ibang mga cat cable na hindi siya po pwedeng i-trim at di mo siya po pwedeng balatan at i-terminate sa dulo. So ang palatandaan niyo yung medyo malambot dito. Pag ganito, meron siya po pwede siyang i-terminate. Ang problema nga lang dito, masyadong manipis yung wire. So gagamit na lang tayo ng crimping tool para dito, para i-terminate. Okay, so maliwanag na tayo dyan. Okay, pause muna natin. Taas. So ito yung wire. Itong wire na to, ibang klase. Wala siyang white orange. Usually dapat ito yung white orange. Itong sumunod, ito yung orange. So dapat ito white, hindi to black. Naging black. So black, orange, white, green, blue, white, blue, green, tapos white, brown, saka brown. Ito yung pagkakasunod-sunod nung kable o nung wiring natin. Ang tawag ito straight through cable o straight wire. So akat na natin yung dulo para pantay-pantay. Saka natin i-terminate dun sa RJ45. Ito na po ito lahat. 45. Kaya tayo mo. Diyan pa tayo.
Apat na yan. Ganun lang, wala na ko-configure. Kung configure nyo lang yung password kung kailangan yung palitan, pero mas maganda, palitan nyo kung gusto nyo. Pwede naman tong password na to kasi ang security naman yan ay mataas. Naka WPA ito naman yan eh. So, don't worry. So, ganito ginawa akong setup. Ito yun. Tinaas ko siya. Mas maganda yung router nyo, mas mataas. Para mas maganda yung transfer ng signal o delivery ng signal sa area. So, ginamitan ko to ng L bracket o L brace. Tapos cable tie. Yan. Saka yung ibabaw nun. Yan. Naka-cable tie yung dalawa. Ngayon, matatanggal yan kung hahatakin nyo. So, para hindi siya mahatak, lagyan natin ng duct tape sa ilalim para dumikit. Wala kasi akong kapirasong kahoy para pagpatungan ito. So, para tipid, wala lang gagabit ng materials. Yan lang. So, ito na yun. Setup na natin. Okay na. So, kukonect na lang tayo dito sa router. So, ito yung router. Itong 5G piliin nyo para mas efficient yung kanyang connection. Tapos, i-type nyo yung password nyo. Tapos, connect. Later, babaguhin ko naman din yung password. Mag-conduct tayo ngayon ng speed test. Kung gaano kabilis. So, speed test tayo. Bagal yata. So, nasa 87, 86 o something 80. Kasi yung plan ko dito, 100 Mbps kay Globe. Tapos, 1599 yata yung monthly o 1699. So, average yung kanya connection na naman kaso. Okay, so ulitin natin kung gaano kabilis. Second testing natin. So, kagandahan nito yung signal niya, buo siya. Minsan kasi nagbabagal si Globe. Depende sa peak season o peak time. Kung maraming gumagamit, so bumabagal din. 75.89 Mbps. So okay na to.